Makikitang nag-i-sparring sina Goku at Vegeta sa loob ng Gravity Chamber. Naka-Super Saiyan Blue form si Vegeta at nasa base form naman si Goku habang mabilis na nagpapalitan ng mga sipa at suntok. Tinanong ni Vegeta kung ano na ang nangyari sa Ultra Instinct ni Goku. Inamin ni Goku na hindi pa niya ito muling nailalabas o nagagamit simula noong matapos ang Tournament of Power. Tinawag ni Vegeta na walang silbing teknik ang Ultra Instinct kung hindi ito kayang gamitin ni Goku ng kusa. Idinagdag pa niya na wala na siyang balak na makipaglaban muli nang magkasama sila. Sumang-ayon naman si Goku habang nakangiti at sinabing mas gusto naman talaga niyang suluhin ang mga kalaban. Tanggap niya na walang shortcut sa pagsasanay at kailangan lang magpatuloy sa pag-grind. Naputol ang kanilang usapan nang biglang may tumunog na alarma. Nagsalita si Bulma sa intercom at tinawag sila. Dito ay nagmamadaling sinabi ni Bulma na may urgent na tawag silang natanggap mula kay Master Pogi na ipinagtaka naman ni Goku. Pagkalabas ni Goku at Vegeta mula sa Gravity Room, tinanong agad ni Goku kung ano ang nangyayari. Binanggit ni Bulma na may emergency call mula kay Master Pogi. Ayon kay Bulma, may isang misteryosong grupo na sumugod sa tirahan ni Master Pogi at sinusubukan nitong kidnapin si Majin Buu. Hindi agad naniwala si Vegeta. Katwiran niya, baka nagbibiro lang si Bulma dahil alam naman ng lahat na napakalakas ni Buu para lang basta-basta makidnap ng kung sino-sino. Dahil dito, napaisip si Goku na mukhang may bago at kakaibang mga kalaban silang makakaharap. Nagpasya si Goku na pumunta agad doon gamit ang kanyang instant transmission upang mag-imbestiga at niyaya niya si Vegeta. Pero dahil sa pride at pagiging masungit ni Vegeta, tumanggi ito at sinabing kaya kong lumipad papuntang Herculopolis sa loob lang ng 5 segundo. At ang tanging naisagot na lang ni Goku ay Eddie Wow. Sa mansyon, galit na galit at sumisigaw si Master Pogi habang pinapanood ang mga hindi kilalang nilalang na tumatangay kay Buu. May isang estrangherong may lilang balat, maikling buhok, at may antena sa ulo na nagpapakita ng awtoridad at nag-uutos sa mga tauhan nito. Samantala, si Majin Buu naman ay walang kamalay-malay at mahimbing na natutulog habang isinasakay sa stretcher patungo sa loob ng sasakyang pangkalawakan. Dahil walang magawa at hindi malapitan ng mga dumukot, nagdesisyon si Master Pogi na gumamit ng dahas. Naglabas siya ng handgun at ang katwiran niya ay no choice, this counts as self-defense. Nagpaputok siya ng sunod-sunod sabay sigaw ng eat this. Sa kasamaang palad, walang naging epekto ang kanyang pag-atake. Sinubukan ng pinuno ng mga dayuhan na magpaliwanag kay Master Pogi habang naglalakad ito pabalik. Habang natataranta naman si Master Pogi na hawak pa rin ang kanyang baril, dahil dito ay mabilis na naglabas ang dayuhan ng isang kakaibang sandata. Nagpaputok ito ng isang mabilis na tira na nagdulot ng usok at pagsabog sa sahig na nagpaatras kay Master Pogi. Sa kalagitnaan ng gulo, biglang sumulpot si Goku gamit ang kanyang instant transmission. Laking gulat at tuwa ni Master Pogi nang makita ang kanyang tagapagligtas na si Goku. Hinarap agad ni Goku ang dayuhan at seryosong nagtanong ng anong kailangan niyo at bakit niyo kinukuha si Majin Buu. Agad namang sumunod si Vegeta na mabilis na lumapag mula sa langit na ikinatuwa rin ng husto ni Master Pogi. Nang malaman ng dayuhan ang mga pangalan ng dalawa, bigla itong natigilan at bakas sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Na para bang kilala ng misteryosong dayuhang ito ang reputasyon at lakas ng dalawang makapangyarihang Saiyan. Nagmakaawa si Master Pogi kay Goku na iligtas ang kanyang kaibigan. Buong kumpiyansa namang sumagot si Goku ng ako na ang bahala, sabay handa sa pakikipaglaban bago mabilis na nag-teleport para umatake. Biglang sumulpot si Goku sa loob ng sasakyang pangkalawakan, sa mismong tapat ng higaan kung saan mahimbing pa ring natutulog si Majin Buu. Bago pa man makakilos ang mga alien guards, mabilis silang pinabagsak ni Goku. Nasinundan pa ng mabilisang pagbanat sa dalawa pang kalaban. Sa labas ng spaceship, nagulat ang pinuno nang makitang isa-isang nagtalsikan at naghulugan ng kanyang mga tauhan mula sa entrada ng sasakyan. Dahil napagtanto nitong hindi ordinaryong kalaban ng kaharap, sumeryoso ang kanyang mukha at bumulong nang wala na akong magagawa pa. Kasabay nito, may palihim siyang pinindot o inihandang tila maliit na remote o gadget sa kanyang likuran, hudyat na may balak siyang ilabas ang kanyang baril laban kay Goku. Matapos pindutin ang kanyang hawak na gadget, nagpakita ng pambihirang bilis ang pinuno ng mga dayuhan. Habang nasa loob malapit sa sasakyan si Goku, bigla itong nakaramdam ng kakaiba. Sa isang kisap mata, mabilis na sumulpot ang dayuhan sa kanyang likuran gamit ang tila isang teleportation o high-speed movement. Bago pa man makalingat si Goku, itinutok ng pinuno ang kanyang kakaibang sandata at kinuryente o pinasabugan ito ng enerhiya sa likod. Dahil sa biglaang atake, napasigaw na lang si Goku habang bumabalot sa kanyang katawan ng kuryente. Walang nagawa ang nanghihinang katawan ni Goku kundi ang bumagsak ng pasubsob sa damuhan. Tumayo sa tabi niya ang pinuno, malamig ang titig, sabay sabing pasensya na, pero bagsak ka na. Laking gulat ni na Vegeta at Master Pogi sa bilis ng mga pangyayari.
Hindi akalain ni Vegeta na mapapatumba ng ganoon kadali ang kanyang karibal. Nanlalaki ang mga mata ng dalawa habang sumisigaw si Vegeta ng kakarot, habang si Master Pogi naman ay naiwang tulala at pawisan dahil sa matinding takot at kaba. Ngunit katulad ng nangyari kay Goku, mabilis at palihim ding sumulpot ang pinuno sa likod ni Vegeta. Bago pa man makalingat ang nagulat na Saiyan, itinutok ng dayuhan ang kanyang kulay pink na sandata sabay sabing pasensya na, pero matutulog ka rin muna, at agad nitong pinaputukan ng kuryente si Vegeta. Bumagsak ding walang malay si Vegeta sa damuhan, habang natatarantang sumisigaw si Master Pogi ng Goku at Vegeta, nag-utos ang pinuno sa kanyang mga tauhan na magpatuloy na, at isakay niyo na rin ang dalawang ito sa spaceship. Habang nakangiti ang pinuno na may logo ng Galactic Patrol sa kanyang uniforme, binanggit niya na makatutulong sila sa aming layunin, at ipapaliwanag ko ang lahat pagdating sa headquarters. Agad na umarangkada ang spaceship at mabilis na lumipad palabas ng planeta patungo sa madilim na kalawakan. Sa loob ng lumilipad na sasakyan, dahan-dahang nagkamalay at nagmulat ng mata si Goku habang medyo nahihilo pa. Bigla siyang sinalubong ng isang pamilyar na boses na bumati sa kanya ng kumusta ka Goku.